This is very interesting. Hihimayin po natin at bibigyan po natin ng komentaryo itong pasabog o itong video ni Tambaluslos. Alam naman natin, takot tong lumabas sa ganito. Pero ngayon, bigla-bigla nag-video. Ayan, pag-usapan po natin. For a long time, I chose to remain silent. I did so out of respect for the legal process. I did so because I did not want to add more noise to an already divisive issue. Bugok! Matagal na panahon na nahimik daw siya. Dati ka ng pipi. Mana ka sa amo mong, sa pinsan mong weak. Parehas kayong weak. Puro lang kayo video. Diba? Nahimik daw siya para hindi mag-create ng division. Hindi. Ikaw pa pagka-demonyo ka. You always create division. Ako yan ang paniwala ko. Pagka sa isang grupo na maayos naman at lagi nagki-create ng division, sa demonyo po yan. Ikaw nag-create ng division eh. Ang ayos-ayos ng unit team. Bagamat hindi ko sinuportahan si Bongbong, ayaw ko kay Bongbong. Maayos yung unit team. Pumasok-pasok ka. Ikaw ang kauna-unahang gumiba sa unit team. Tapos sasabihin mo. Kaya excuses mo yan. Di ba? Ito yung mama na tahimik. Tapos hindi pinaalis. Ngayon nag-iiyak. Iyakin pala to. Hindi lang pinaalis. Siguro ito nung bata, pagka gustong maglakwatsa at hindi pinayagan ng magulang, naglulupasay. Payagan mo na yan, Bongbong Marcos. I did so because I believed that if I cooperated fully, submitted myself to the proper authorities, and answered every question asked of me, the truth would eventually speak for itself. Pero namayat ka. Anong diet mo? Stress ka? Mangangayayat ka sa kulungan. Tandaan nyo, it's ticking. Tick-tock, tick-tock, tick-tock. Anong bakit? Palapit na tayo sa 2028. Himas rehas kayong mga animal pagdating ni Sara. Tick-tock, tick-tock. Stress yan eh. Depress, kita mo nangayayat to. Baboy yan eh. But there comes a point when silence is no longer prudence. My silence has been abused and weaponized to build a narrative that is false, twisted, and unfair. So let me be clear. I will not keep quiet anymore. I will face this head on and I will speak with facts because the truth deserves to be heard. Yon, sinabi mo yan ha. Tandaan nyo to. Mark my word. Aaraw-arawin kita. Kasi ano sabi niya? Hindi na ako mananahimik. I will face this head on. Pag nanahimik ka, nalagyan ka na naman ng maleta. Pag nanahimik ka, nag-usap kayo ng magpinsan, hati na lang kayo sa korupsyon. Sinabi mo yun, hindi ka na mananahimik. Paalala nyo sa akin ha, sa mga manunood ko, sinabi niya hindi na siya mananahimik. Tingnan natin. Baka kasi nananakot lang tong animal na to dahil hindi siya pinaalis. Napapansin niya na, uy, pambihira. Ako ang ituturo dito ha. Kung ituturo nyo ko, idadamay ko kayong lahat. Kaya magsasalita ako. Pananakot lang. Kaya wag kami. Maalalahanin ako sa ganyan. Hindi ka na mananahimik ha. Today, I'm taking this opportunity to speak directly to the Filipino people. From the start of this controversy, I have been cooperative. I personally appeared before the proper authorities. I voluntarily submitted my affidavit to the ICI. I provided... Kakampi nyo yung ICI, bugok ka ba? Hindi nyo nga tinelevise yung investigasyon eh. Huwag mo nga ipinagmamalaki na nagsasubmit kayo sa authorities. Kung ikaw ay nagsasubmit sa authorities, alam mo na gusto ng taong bayan humarap ka sa Blue Ribbon Committee. Magpa-imbestiga. Magkusang loob ka na. Huwag ka magtago sa pantalon ni Tito Soto at ni Ping Lacson. May paganyan-ganyan ka pa. Di sana kung talagang gusto mo magpa-imbestiga, nagpunta ka ron, puro ka excuses. Huwag mo nga kaming binabuhaya. Ginagawa mo, alam mo yung mga sinasabi mong yan, hindi ka mahal ng taong bayan. Sa tingin mo may naniniwala na inosente ka? Bukod doon sa mga trolls mo? Tanga ka. O ginagawa mong tanga mga Pilipino. The information and documents asked of me. I did not hide. I did not run. I did not evade scrutiny. I faced it head on. Ngayon ka palang tatakbo. Hindi daw siya nagtago. Hindi siya tumakbo. Ngayon ka palang tatago. Pupunta ka ng Singapore para tumago. Within the proper channel, because I know there is no evidence that proves I committed plunder, conspiracy to commit plunder, or any similar offense that the Ombudsman may be contemplating against me. And because I have nothing to hide, I am today authorizing the immediate public release of the affidavit I submitted, together with all supporting information so that the Filipino people can judge for themselves who has been transparent and who is simply being politically targeted. Simple lang po to. Huwag na kung anong sinasabi mo. Punta ka na sa Blue Ribbon. Parang si Bongbong. Ang dami niyong excuses eh. Ayaw naman magpa-drug test. Diba? Ano yung pinagsasabit mo? Isasabit mo sa ICI eh. Isasabit mo kung kanino. Diba? Tapos lalagyan nyo doon. Gusto namin yung investigasyong televised. Nakikinig
makinig ang taong bayan. Hindi yung kayo-kayo. Kaya nga nagkaroon ng nakawan dahil kayo-kayo nag-uusap eh. Now let us address the most absurd accusation of all, that I am supposedly the mastermind of this corruption scheme. How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government. Exactly. Hindi raw siya ang mastermind. Paano daw siya magiging mastermind? Eh ako ang dating speaker. Ikaw ang dating speaker eh. Kayo nagminipula ng pera. Sa inyo dumadaan yung pera. Pati nga impeachment ni BP Sara galing daw sa inyo. No, yung pera. Bawat pirma may pera. The legislature. The national budget is not conceived, executed, implemented, bidded out, supervised, and completed by one congressman or even by Congress alone, and certainly not by the Speaker of the House. I want to make this simple and clear. The national budget does not depend on just one person. The budget does not begin in the House. It begins in the executive. Yun. Maliwanag. Ang budget hindi po nagsisimula sa House, sa executive. Ito na po yung lagnagan. Kaya lang, mas maganda, diretsuhin mo na tambaluslos. Alam nyo po, dito dinadaplisan niya na si Bongbong Marcos. Executive, binabanggit niya na yung executive. Hindi daw kaya ito ng House lang. At hindi niya lang daw kaya ito. Yung House man lang ay marami pong miyembro. Exactly. Etong Ghost Projects, ano mo sabi nila diyan? Diba? Sindikato yan. Marami yan. Lahat yan gumagalaw. Kaya nga, yung 18 Marines, sinabi ang daming nakatanggap ng maleta. Hindi lang naman ikaw ang nakatanggap ng maleta eh. Marami po. Yung iba envelopes. Pati nga yung hindi politiko na si Trillanes nakatanggap ng maleta eh. Kaya sindikato po yan. Ang mastermind lang, kayong magpinsan. Pero nilalaglag niya na dito si Bongbong Marcos. Ito yung matagal ko nang sinasabi. Maglalaglagan talaga itong magpinsan na ito. Kasi po kung kayo ay nasa katayuan ko bilang isang member ng SMNI at isang vlogger din, news anchor at vlogger, may mga kumakausap sa amin. At yung mga amuyong nitong mga to, nilalaglag yung kabila. Halimbawa, may kakausap, oy, ilaglag mo si Bongbong. Ilaglag nyo mabuti yan. Yung kabila naman, oy, ilaglag nyo si Tambaloslos. Ilaglag nyo yan. Sa akin, dati ko namang binabanatan yan. Hindi, mag-focus kayo kay Bongbong. Yung kabila, mag-focus kayo kay Tambi. Ganyan po ang gawain niya. Hindi po ako nagbibiro sa inyo. Kaya alam ko, matagal na maglalaglagan tong mga to. It's just a matter of time. Kasi yung sundalo pa lang nila ang naglalaglagan. Pero darating din dun sa pinuno. Nakukuha nyo po. Hindi naman pwede naglalaglagan sa ilalim. Walang go signal sila. O, pansinin nyo, may politiko na binabanatan si Tambi. Pero sasabing inosente si Bongbong. Di ba may mga ganyan? Meron din naman politiko, binabanatan si Bongbong. Pero para ang linis-linis ni Tambaluslos. Walang AX kung walang ganun. Di ba? May mga ganon. May ganun din vlogger. Kaya sasabi ko sa inyo paulit-ulit, mag-iingat kayo sa vlogger pag laging binabanatan si Tambi pero si Bongbong hindi. And at the same time, laging binabanatan si Bongbong pero si Tambi hindi. Kasi magkasabwat yan, paano mo ihihiwalay? Ibig sabihin, nasa kampo sila ng mga trolls. Gets? The agencies and departments prepare their proposals. The executive consolidates them into the National Expenditure Program, and that program is then submitted to Congress. From there, the House deliberates, but the House is not one person, and it is certainly not the Speaker alone. It is a collegial body made up of hundreds of members, multiple committees, vice chairs, and institutional processes. In fact, there are around 85 committees, each with its own jurisdiction, leadership, and members. Kaya No speaker. Anong punto na sinasabi nito si Romualdez? Ito si Tambaluslos. Napakadaming committee. Ang daming congressman. Hindi lang naman ako nag-iisa. Warning shot po yan. Tandaan nyo po Ano ibig sabihin? Hindi nyo ako suportahan dito? Papangalanan ko kayo. Sabi niya, hindi ako nag-iisa dito. Bagamat hindi niya dinerecho na lahat maraming nakatanggap. But remember this, tinanong ko to kay Lebiste. Nasa 50% ba ang corrupt na mga congressman? Personally, tinanong ko yan live. Sabi niya more than 50%. Sindikato. Ibig sabihin maraming nakatanggap. Ayan na po, nagpapadaplis na si Tambaluslos. Can personally control every committee, much less direct the actions of other branches or government agencies. And in the Appropriations Committee itself, there are already more than 100 members, with many vice chairs and Representative Toby Tiangco, who has been very vocal and upfront on this issue over the past months, was himself a vice chair of the Appropriations Committee in the previous Congress. Ayan, so si Tiangco, binanatan din dito si Tambaluslos. Kasali ka dito. So eto na, mga warning niya na. Sinasabi ko sa inyo, ang punto rito ni Tambaluslos, I will not go down alone. Kung may makukulong, kung merong sasabit, idadamay kong kayong lahat. Kayong mga nakatanggap. Kaya nga pansin nyo, lakas nito. Tahimik kang isipin ninyo. Grabe ang corruption sa Ghost Projects. Yung magpinsan, nagtuturuan na. Tapos ang gusto nilang asikasuhin,
impeachment, ang gago rin di ba? Ang gagago. I mean, ginagago tayo nitong mga to. Ganyan po katindi itong mga politiko. Kaya tandaan nyo po itong mga binabanggit niya. Kaya lang, hindi niya inaaming mastermind siya. Nagbibigay lang siya ng warning para tulungan siya nitong mga to. So I have to ask, if there were real concerns about irregularities in the budget process, why were these not formally raised during the deliberations or even during the plenary? Ayun, nabanggit niya si Chanko. Gusto ko ma-interview ulit si Chanko. Kasi na-interview namin sa SMNI yan Talagang idinidiin niya to si Tamba. The budget deliberation does not stop in the House. The Senate also conducts its own deliberations, reviews its own version, and plays its own role in shaping the final budget, and it is not a bystander. It is an active constitutional participant in this process. After that, the House and the Senate reconcile their versions in the bicameral conference committee. Only then is the final bill transmitted to the President for approval or veto. So let us be honest about what becomes law. The national budget is not the act of one person or one chamber. It is the product of a constitutional chain involving the executive, the House, and the Senate. Yo, so damay-damay na. Ha? Marami kaming member sa House, maraming committee dyan. Pagkatapos nitong budgetan na ito, dadalhin sa Senado at aaproban ng executive, aaproban ng presidente. So decision to ng marami. Pangalawang beses niya na binanggit yung executive. Kung ako sa'yo, eto, kung may mga papasok dito ng mga trolls ni Tambaluslos, sabihin nyo dito sa amo ninyo, unahan na si Bongbong Marcos. Ilaglag niya na. Kasi nilalaglag na siya Di ba? Hindi siya pinaalis ni Bongbong. Plano pang i-freeze ang kanyang account. Sayang yung yaman mo. Saan mo dadalhin yung maleta kung i-freeze din yung account mo, di ba? So unahan niya na. Kaya lang, siyempre, hindi to hahayaan ng mga trolls na maglaglagan yung dalawa. Aayusin ba? Mawawalan sila ng kita. Pag naglaglagan yung dalawa, tapos sila. This is something I want the public to understand. The budget process is collective, multi-layered, and shared. Accountability must apply to everyone involved, not selectively assigned after the fact, and certainly not when it becomes politically useful. If corruption were to occur in a magnitude made known to us over the past months, then it's clear that the real corruption does not happen at the level of the general legislative approval alone. It happens at the level of execution of the General Appropriations Act. It happens when projects are implemented. It happens where projects are actually implemented, where procurement is undertaken, where monetary disbursements are actually made. And it happens when substandard projects are passed off as legitimate or when ghost projects are made to appear real. That is why command responsibility is far more logically relevant in the executive branch where there is actually supervision, operational control, and implementation on the ground than in the collegial legislative body where constitutional role is deliberation and appropriation. Yun, niyari na. Niyari ka na, Bongbong Marcos. So ano sinasabi niya? Hindi po sa House nangyayari yan. Yung nakawan. Kasi kung merong mga nakawang talagang malaki, parang sinasabi kasi nagparinig to si Bongbong Marcos dati, di ba? Mahiya naman kayo dahil nuknukan na daw talaga ang laki ng nakawan sa flood control. Ang sinasabi ni Tambi, kung talagang malaki nga, ganung kalaki, ganung magnitude ang nakawan, hindi po yan nangyayari dito sa House. Nangyayari po yan sa execution, sa pagpapatupad ng mga proyekto. Sa madaling salita, ang sinasabi niya, sino bang nagpapatupad niyan? Nasa executive department yan. Na kay Bongbong yan. Kung iniyari ka na ng husto, Bongbong Marcos, wala dito yan. Congress does not build flood control projects. Congress does not conduct procurement. Congress does not inspect whether a project was actually completed. Congress does not certify whether the work done was substandard or not. Yon, sinasabi niya, marami sa excuses, hindi kami nag-supervise niyan, hindi kami kung substandard yung project, hindi sa amin yung proyekto na yan. Sa madaling salita, ini-excuse niya yung Congress. Hindi po yun ang issue. Ang issue dito, dumaan sa inyo yung pera, nabigyan kayo ng maleta, tapos ipapasa ninyo para gumawa ng proyekto. Sa madaling salita, bago pa dumating sa mga kontraktor, tas-tas na. Kumimisyon na kayo. Yan ang sinasabi. Grabe ang komisyon. Halimbawa, ang halaga ng isang tulay o isang flood control. Halimbawa, ipapagawa mo sa akin ang halaga niyan. Kung walang dayaan, 500 million. Bago makarating sa akin, 50 million na lang. Kasi kayo sa ibabaw, di umano ay naghatian na ng todo-todo. Yan po yung sinasabi. Kaya nga merong pasabog yung maleta na napunta sa inyo. So sa madaling salita, oo, wala. Baka posibleng wala kayong alam bakit hindi natapos yung proyekto o bakit ghost projects. Anong gagawin ng kontraktor? Mamajikin niya yung halagang 500 million halimbawa na tulay o flood control. Bibigyan mo ako ng budget na 50 million. Anong gagawin ko as contractor?
hindi ko nasisimulan. O kung simulan ko, hindi ko tatapusin. Bakit saan ako kukuha ng pera? Naintindihan? Ang issue dito kasi, yung mga komisyon. Mga commissioner kayo, di umano.